Sabihin mo ng mataba pero wag ka, sila ang pinaka-in-demand na husband material sa Japan. What? Marami ang nagkakandara pa, mapangasawa lang sila. Sila mga lalaking may pinakamaikling buhay sa mundo. Ngunit bakit kaya mga babae ay sabik silang pakasalan? Ano nga ba ang nakakagulat na katotohanan sa likod nito? Ang tawag sa mga lalaking ito ay sumo wrestlers. Sila ay mga atletang sinanay sa Japan upang lumahok sa traditional Japanese sports na sumo wrestling. Ang sumo wrestling ay ginagawa sa pamamagitan ng mga ritual, mga panuntunan at mga lalaking na parang dambuhala sa laki ng katawan at nagtutunggalian. Ang mga wrestler na kilala bilang mga rikishi ay naglalayong pilitin ang kanilang mga kalaban na palabasin sa isang bilog o ring o kaya ay piliting hawakan ang lupa gamit ang anumang bahagi ng kanilang katawan maliban lamang sa kanilang mga paa. Alam mo bang ang kita ng mga sumo wrestlers ay depende sa kanilang ranggo, pagganap at kasikatan? Oh my God! Sa pangkalahatan, ang mga sumo wrestlers na nasa mababang ranggo ay maaaring kumita ng humigit kumulang $9,000 hanggang $18,000 bawat buwan. Wow! O 500,000 hanggang 1,000,000 peso. Wow! Ang mga nasa mataas na ranggo tulad ng mga Kumusubi, Shikiwaki, Ozuki at Yokozuna ay maaring kumita ng mas mahigit pa sa 1,000,000 bawat buwan What? o mahigit 12 million pesos bawat taon. Maliban sa kanilang base pay, ang mga sumo wrestlers ay maaring makakuha ng karagdagang kita mula sa kanilang mga premyo sa paligsahan na maaring napakalaki para sa mga wrestlers na mas mataas ang ranggo. Wow! Kumikita rin sila sa mga product endorsements, TV at movie appearances at mga espesyal na premyo na ginagawad para sa bukod-tanging pagganap sa mga paligsahan. Mahalagang tandaan na ang mga kita ng sumo wrestlers ay maaring magbago batay sa kanilang mga pagganap, damages, promotion, iba pang mga kadahilanan. Ang mga nangungunang wrestlers, lalo na ang mga nakakamit sa mga prestigyosong ranggo tulad ng Yokozuna, ay maaring maging napakayaman at madalas na iginagalang sa lipunang Hapon. Bagamat napakataas na kanilang timbang, alam mo bang napakaraming babae ang nagkakandara pa at nananabik na sila ay pakasalan? Ano nga bang dahilan? Noong 1992 halimbawa, inanunsyo ng isang sikat na beauty queen ng Japan na si Ria Miyazawa na magpapakasal siya sa isang sumo wrestler na si Takanohana Koji. What? Gayunpaman, makalipas lamang ang 2 buwan, inihayag ni Takanohana Koji na meron din siyang karelasyong iba na isang news anchor. Mula noon, madalas na siyang napapabalita na meron siyang iba't ibang karelasyon. Oh my God! Pero bakit nga ba gustong-gusto ng mga magagandang babae ang mga sumo wrestlers? Ayon sa statistics, ang average na tagal ng buhay ng isang sumo wrestler ay 50 years lamang. What? Ang kanilang mga puso, baga at iba pang mga organ sa katawan ay lubhang napipinsala dahil sa sobrang taba dahil sa pagpapabigat ng timbang ng katawan na humahantong sa kanilang maagang pagkamatay. Pagkatapos nilang pumanaw, ayon sa batas ng Japan, ang kanilang mga asawa ay maaring magmana ng lahat ng kanilang mga kayamanan. Para sa isang babaeng Hapon, ang pagpapakasal sa isang sumo wrestler ay isang napakataas na karangalan. Maging ang pamilya ng mga babae ay labis itong ipinagmamalaki. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, alin ang pipiliin mo? Mahabang buhay pero mahirap? O mayaman pero maagang mamamatay? Aabangan namin ang saloobin mo sa comment section dito. Kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong uri ng content, maaari po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow ng ating Facebook page.